Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Mga kapatid, tayo babasa ng banal na kasulatan. Buksan po ninyo ang inyong mga Bibliyang dala. Sa Galatians chapter 2, babasahin po natin ang verses 11 to 14. Galatians 2, 11 to 14. Tayo po'y tumayo sa pagbibigay galang sa banal na salita ng ating Panginoon. Galatians 2, starting in verse 11. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face, because he stood condemned. For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles. But when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. And the rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy. But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, if you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong salita ngayong hapong ito, kayo po manguna sa amin. At bigyan linaw, O Diyos, ang aming mga isip at ng pagsunod ang aming mga puso. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po muli. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating sermon series sa sulat ni Pablo sa Galatians. Sulat ni Pablo sa Galatians. Paalala po sa ating lahat na ang sulat na ito ay ginawad ni Pablo sapagkat nais niyang ituwid ang isang maling katuruan na pumapasok at nagbabanta sa paninindigan ng mga miyembro ng mga Galatian churches. Sa Acts 13 po, 13 and 14, mababasa po natin doon ang first missionary journey. At doon po, lumakad si Saul at si Barnabas. Ganun pa po ang tawag sa kanya, Saul. At sila ay ipinadala ng church at Antioch, kung saan sila ay nagpunta sa maraming lugar. Sila ay mula sa Antioch, sa Salamis, nagpunta sa Cyprus, kung saan sila ay nangaral ng salita ng Diyos, hanggang sila ay makarating sa Paphos, kung saan kanilang na-convert ang governor ng buong Cyprus. At mula ron sila ay nagpunta sa Pisidia na Antioch, sa region of Galatia. So ito pong mga churches na kanyang pinuntahan sa Acts 13 and Acts 14 ay ang mga churches na nasa region ng Galatia. So Pisidian Antioch, Iconium, Derbe, Lystra, yun po yung churches at Galatia. At yan po ang mga sinulatan niya nitong sulat na ito. At naalala natin na ang balangkas ng aklat ng Galatians, yung first 2 chapters po ay kanyang defense ng kanyang apostleship. Sapagkat pinagdududahan o binibigyan duda ng iba kung na siya ay isang tunay na apostol. Datapwat ang kanyang ginawa ay pinagtanggol niya muna ang kanyang pagiging apostol. At maalala natin sa chapter 1 na mariin niyang pinasinungalingan yung mga tinuturo ng mga Judaizers. Yung mga Judaizers ay mga Hudyo na nag-embrace ng Kristyanismo, ngunit hindi naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng grasya lamang. Dinadagdag nila na ang mga Hentil na sumasama sa Kristyanismo ay kailangan mag-undergo ng circumcision
at sumunod sa dietary laws na ibinigay ni Moses. Kung anong dapat nila kainin, anong araw sila dapat sumamba, at kung ano-ano pa. So sabi nila, salvation is by grace through faith plus works. So pinasinungalingan nyo ni Pablo, maalala nyo, napakasidhi nung kanyang warning. Sabi niya, I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Sabi niya, not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Tapos binitawan niya yung mga salitang ganito, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Tapos inulit pa niya, as we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. So napakadiin po ng kanyang pagtuligsa doon sa mga nagtuturo ng maling katuruan. Tapos sinabi niya, for I am now seeking the approval of men or of God. Ang sagot po doon, siyempre, ang kanyang hinahanap ay ang approval ni God at hindi ng tao lang. If I were still trying to please man, sabi niya, I would not be a servant of Christ. So sa ganitong paraan, idiniin ni Pablo kung paano siya tinawag ng Diyos, yung mirakulo ng kanyang conversion ay isang pagpapatunay na siya ay tunay na apostol. At kanya ring idiniin sa chapter 2, verses 1 to 10, na sa kanyang pagdalaw sa Jerusalem after 17 years, no? Sa kanyang pagdalaw sa Jerusalem, kinamayan siya ni Cephas, si Peter po yon, ni James at ni John. Si James po yung half-brother ni Jesus, at si John, yung kanyang disipulo. Sila po ay nagbigay ng right hand of fellowship sa kanya. Ang ibig pong sabihin nun, tinatanggap nila ang kanyang pagtawag bilang apostol na nagdadala ng ebanghelyo sa mga hentil. Sila po sa mga Hudyo, si Pablo sa mga hentil. Malinaw po yun, doon po tayo nanggagaling nung last nating pag-aaral dito. Pero ngayon, meron pang isang pagpapatunay na si Pablo ay merong sariling otoridad na kapareho ng otoridad ni Peter na maging apostol at tagapamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. At ang kanyang patunay na yun ay totoo ay ang kanyang pag-oppose kay Peter to his face. Sabi niya sa verse 11. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang ating kalayaan sa grasya ng Panginoon. Yan po ang tema ng buong aklat ng Galatians. Ang sinasabi ni Pablo, tayo'y pinalaya na ng Panginoon mula sa tanikala ng pagsunod sa batas bilang paraan ng kaligtasan. Pinalaya na tayo ng Panginoon dyan. Huwag na tayong babalik doon sa paniniwala na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating sariling effort o ng ating sariling gawa o ng pagsunod sa mga kautusan. Sabi niya, pinalaya na tayo dyan ng Diyos. Alam naman natin na hindi natin kayang sundin ang mga lituntunin ng Diyos sa ating sariling kalakasan sapagkat tayo ay mahina, marupok, at makasalanan. Mga kapatid, napakadaling magkaroon ng legalismo sa isang kapatiran ng mga niligtas sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Napakadali po na makapasok ang legalismo. Bakit kanyo? Sapagkat mas madali kung minsan, mas madaling sumunod na lang sa batas para maligtas. Na akala natin, kontrolado natin, ngunit hindi naman tayo makasunod. Kaya ang lahat ng ibang relihiyon, mga kapatid, lahat, kasama na dyan ang mga false forms of Christianity. No, kasama na dyan ang simbahang Romano-Katoliko, ang mga Protestant churches
na mali din ang katuruan. Liberal ang theology. Kasama silang lahat dyan. Ang kanilang ipinapangarali isa, ang salvation by human achievement. Ngunit ang tunay na relihiyon ayon sa Biblia ay salvation by divine accomplishment. Yan po ang pinaglalaban ni Pablo dito. Mas madali kasing sumunod sa batas. Maging legalistic na lang tayo. Kasi pagka ganoon, kontrolado natin ang ating destiny. Yun ang ating pag-iisip eh. Kung meron akong pwedeng gawin para ako'y maligtas, datapwat, kontrolado ko kung saan ako pupunta pagkatapos kong mamatay. Kasi meron akong pwedeng gawin. So gagawin ko na lang yon para ako'y maligtas. Ngunit malinaw ang Biblia na wala tayong kayang gawin. Na ang ating mabubuting gawa ay maruruming trapo sa paningin sa harapan ng ating Diyos na banal. Datapwat kailangan nating umasa, kailangan nating magtiwala sa isang tagapagligtas na gagawa ng lahat ng kinakailangan ng batas at pagbabayaran ng lahat ng ating mga pagkakautang sa ating Diyos upang tayo ay maligtas. Kailangan nating umasa sa isang tagapagligtas. Alam niyo mga kapatid, kaya madaling pumasok ang legalismo kasi kung minsan mas mahirap ang umasa lang sa grasya ng Diyos para sa ating kaligtasan. Bakit mahirap? Kasi hindi natin kontrolado ang Diyos. Wala tayong pwedeng gawin para igalaw ang kanyang kamay upang tayo iligtas niya. Tayo ay umaasa lang sa kanyang malawak na pag-ibig at malalim na kahabagan. Yung pong ating pinagkakatiwalaan. Kaya kung minsan, nakakatakot na magtiwala lang sa grasya ng Diyos. Kasi grasya yun eh. No? Walang pinagkaiba yon sa isang bata halimbawa na naghihintay ng grasya ng kanyang magulang para bigyan siya ng laruan na pinagnanaisan niya. Hindi niya kontrolado ang grasya ng kanyang magulang. Whether bibigyan siya o hindi ng regalong yon, wala siyang magagawa. Siya ay nagtitiwala lamang sa kabaitan at kahabagan o kabutihan ng kanyang magulang. Kasi kung ayaw ng magulang niya na siya ay bigyan ng ganong regalo, kung makakasama sa kanya, kahit na anong pangungulit niya, walang mangyayari. Kaya naman, kapag siya, sa kagandaang loob ng kanyang magulang, ay binigyan ng regalong yun, naku, napakasaya niya. At sa mga susunod na araw, napakabait na bata. No? Pero may hangganan po yun. Ang kabaitan ng Diyos at kanyang kahabagan na kanyang ibinubuhos sa atin, wala pong hangganan yon. Kapag ang ating mga puso ay binuhay ng Diyos at tayo ay kanyang binigyan ng buhay na maguli sa ating pagkakamatay sa ating kasalanan, yung pong buhay na yon ay galing sa Kanya. At yung buhay na yon ay walang hanggan. Ito ang binabantayan ni Pablo dito sa sitwasyon nila sa Antioch. Nakabalik na siya sa Antioch, sa Syrian Antioch. No? Ito ang binabantayan ni Pablo sa kapatiran nila. At nung nakita niya ang maling pagkilos ng kapwa niyang apostol, pinuna niya kaagad ito. May nakita siyang maling pagkilos sa kanyang kapwa apostol. Kaya ang una natin makikita sa ating teksto ngayong hapong ito, sa verses 11 to 13, ay ang pagtutuwid kay Pedro. Ang tagumpay ng prinsipyo sa pakikisama. No? Babasahin po natin. But when Cephas came to Antioch, alam na natin kaagad na merong ibang nangyari. Diba?
Kasi nagumpisa siya sa sentence na but. No? Anong pinanggalingan ng sentence na yon? Nung word na but? Bakit may but? No? Kasi sa verse 9 and 10, ang sulat niya doon, and when James and Cephas and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given to me, they gave the right hand of fellowship to Barnabas and me, that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. Yun yung pinapaliwanag ko kanina. Kinamayan nila si Pablo at si Barnabas. Only they asked us to remember the poor, the very thing I was eager to do. Nang problema, ginagawa na namin yon. In fact, kaya sila dumalaw sa Jerusalem sapagkat maghahatid sila ng tulong na mula sa mga Hintil para sa mga kapatid nilang mga Hudyo. No? Tas sabi niya, but, merong nangyaring iba. Ito ang nangyaring iba. When Cephas came to Antioch, Syrian Antioch po ito. Nung panahon na yon, marami pong Antioch na city. Ang total po 16. 16 ang Antioch, no? Kaya nga yung isang pag-aaral natin sa Book of Acts, si Pablo ay nagtuturo at nangangaral sa isa pang Antioch sa Pisidia. Yun po ay isa sa mga churches of Galatia. Pisidian Antioch po yun. Ngayon po bumalik na po siya sa kanyang home church, no? Siya po ngayon ay nasa Syrian Antioch, no? Home church po ni Pablo, no? Walang pinagkaiba yan, halimbawa si Pastor Dags nandito, no? Ang home church ni Pastor Dags, GCF Ortigas. Pero mga 2 taon mahigit, pinadala natin siya sa GCF Metro Baguio. Pero ngayon nakabalik na po siya sa kanyang home church, GCF Ortigas. Ganun po nangyari kay Pablo, no? So nasa home church siya. Ito ang teritoryo niya. Siya ang pastor nitong church na ito. Siya ang kinikilalang apostol na tagahatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Sabi niya, but when Cephas, si Peter po yun. Yun po ang isang translation ng kanyang pangalan in Aramaic. No? Yung Peter po, Petras, ay Greek. Ang ibig po sabihin ng Cephas, bato. No? Wala pong pinagkapareho sa isang senador na ang pangalan ay bato, no? Magkaiba po sila, no? But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face. To his face. Because he stood condemned. Aba, may galit ang tono ni Pablo dito. Bakit kaya? Ito, explanation nasa verse 12. For before certain men came from James. Sino naman itong James na ito? Tignan niyo yung verse 9. Diba? Yung 3 pillars sa church at Jerusalem. Si Cephas, si James, at si John. Si James po na yon ay yung half-brother ni Jesus Christ. Siya po, by that time, ang parang presiding elder ng church at Jerusalem. Sapagkat siya po ang nagpe-preside ng kanilang meeting sa Acts 15. No? So ngayon, merong certain men came from James. Hindi po malinaw kung pinadala sila ni James. Pero mahuhulaan natin na malamang itong certain men na ito ay hindi walang kaugnayan o walang otoridad na ibinigay si James sa kanila sapagkat iba ang kanilang tinuturo. Sila ay from the circumcision party. Si James po, hindi. Alam na natin yon dahil kinamayan nila si Pablo at si Barnabas. Diba? Right hand of fellowship. Tama ang gospel nyo. Salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Tama yon, pareho tayo. Kamayan tayo. Meron silang unity sa doktrina. So hindi posible na si James ang nagpadala ng mga taong Judaizer o yung mga sa circumcision party. No? Ini-English ko po yung kasi mahirap po Tagalogin ng circumcision. No? So, ini-English ko po yung term.
So mga kapatid, yun ang dahilan. Bago dumating itong mga Hudyong ito, but when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. Tapos meron pang nahawa. And the rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas, si Barnabas, nauna nating nakita sa Acts 4:36, binenta niya ang kanyang lupa, ipinamigay sa mga nangangailangan. Tapos nakita natin siya ulit sa Acts 11:25. Siya ang pinadala ng Jerusalem Church sa Antioch, dito sa church na ito, upang i-encourage sila. Tapos nakita natin muli ang kanyang pangalan sa Acts 13:1. Kasi kasama siya sa mga elders ng church sa Antioch, dito sa church na ito. So tapat si Barnabas sa kanyang pagtawag. Tapat na kaalyado ni Pablo sa pamamahayag ng tamang ebanghelyo. Pero kahit si Barnabas, sabi dito, was led astray by their hypocrisy. Yung there na yan refers to the Judaizers, yung circumcision party. Pero dahil sa pagkilos ni Pedro, no? Parang nahiya siya eh. Noong una, nakikakain siya sa mga hentil, no? So ang ibig sabihin nun, na he was eating with the Gentiles, hindi yung meron akong pagkain pang Hudyo ha, tapos meron kayong pagkain na hentil, no? Tapos kakainin niyo yan, ako ito kakainin ko. Hindi. Kinakain niya kung ano kinakain ng mga hentil. Bakit niya nagawa yon? Kasi sa Acts chapter 10, binigyan siya ng isang vision ng Diyos na isang panaginip na sinabi sa kanya, kahit na ano, pwede mo nang kainin. Alam niyo, yan ang iniintay kong vision ng Panginoon para sa akin. Na sana bumaba siya mula sa langit at sabihin, BJ, kahit na ano, pwede mo nang kainin. Kasi ngayon, marami pong bawal sa akin eh. No? Bawal ang mataba, bawal ang matamis, bawal ang tinapay, bawal ang kanin, bawal ang masarap. Pero si Pedro po, naku, kung ano kinakain ng mga hintil. Baka may kutsinilyo sila doon. Baka may tomahawk steak, di ba? Siguro kumakain sila ng kung ano ng mga seafood. No? Siguro lobster bisque. Yan ang paborito ko eh. No? Yan ang kinakain ni Pedro. Nakikikain siya. Pero dumating yung mga Judaizer at tinignan siya ng masama. Siguro nagtaas ng kilay. No? Pinagtaasan siya ng kilay o di kaya pinuna. Hoy, Peter, parang mali yata yung ginagawa mo. Parang hindi yan kosher. Yung po ang term para sa mga allowed na foods, kosher. No? Parang hindi yan kosher. Medyo no-offend kami sa yung pagkain na kasama ang mga hentil. Anong ginawa ni Peter? He drew back, separated himself. Sa kanyang paggawa ng ganon, ang sabi ni Pablo, para kang nakikisama dyan sa mga Judaizer na yan, na nagtuturo na kailangan pa rin nating sumunod sa mga dietary laws ni Moses. Sinabi na nga sa iyo ng Panginoon mismo sa isang vision sa Acts 10 na hindi ka dapat mamili na, malaya ka na kumain ng kahit na ano. Alam niyo, marami talagang natitisod sa pagkain. No? Kahit nung araw, bago kaming Kristiyano, siyempre, namumuhay ka sa kalagitnaan ng mga Katoliko Romano, pagka may piyesta, no, siyempre talagang sagana ang pagkain. Pero ang turo nung araw, naku, huwag tayong makikipiyesta sa mga Katoliko kasi yung mga pagkain na yan ay kanilang inihain na sa kanilang patron. So, nung bata kami, dadalaw kami sa mga kamag-anak namin sa Malolos. No?
Ako po'y taga Malolos. Yan po ang aking home province. Dadalaw po kami doon. Kumakain silang murkon, lechon. No? Kami ang kinakain namin, cheese sandwich. No? Dahil yung pagkain daw nila ay inialay sa mga Diyos-Diyusan. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 8, yung mga pagkain na yon na inialay sa Diyos-Diyusan, wala naman totoong Diyos-Diyusan. Wala naman eh. 1 Corinthians chapter 8, verse 8, there are no such things as other gods. So datapwat, walang pinag-aalayan yung mga pagkain na yon. Naku, kung alam ko lang. No? Nagpaloko ako sa tatay ko eh. Tatay ko kasi pastor eh. No? Merong ganong tradisyon, kaugalian eh. Na galing din siyang, dati rin siyang Romano-Katoliko. No? Kaya dahil doon sa kanilang tradisyon, siya po ay parang si Pedro, nakisama. No? Yung pong nangyayari dito. Alam nyo, ito ang isang makikita natin dito. Mahalaga na tularan natin ang tapang ni Pablo sa pagpuna sa mga nagkokompromiso ng katotohanan ng ebanghelyo ng grasya ng Diyos. Sa pag-urong ni Peter at paglayo niya sa mga hentil, para siyang nag-agree na kaisa doon sa mga Judaizer, na parang, ang kailangan pala natin sumunod sa mga dietary laws. Wala nang ganon sa Gospel of Grace. So, mahalaga na tularan natin ang tapang ni Pablo. Si Pablo, wala siyang kapakialam kung sino ka. Kung sino ka man, kung mali ang ginagawa mo, lalo pa naman si Pedro, sikat na sikat siya. Siya ang apostol na mismong hinirang ng Panginoong Hesus. Kaya nga meron pang ibang mga relihiyon ngayon na nagtuturo na siya ang pundasyon ng iglesia. Hindi po. Ang head po ng iglesia, ang pundasyon at ang head ng iglesia ay si Kristo lamang. So sikat na sikat si Pedro, kaya ang lahat ng kanyang ginagawa, kapansin-pansin. Yan po ang pagtutuwid na ginawa sa kanya. Mahalaga rin na iwasan natin ang kahinaan ng loob na ipinakita ni Pedro sa harap ng panunuligsa ng mga Judaizer sa ngalan ng pakikisama. At best, nakikisama lang si Pedro. Ayaw niya sigurong ma-offend para madala pa rin niya sa kanilang bagong pananampalataya. Siguro ganun ang motivasyon niya. O hindi ko muna makikisama muna ako. Di ba? Walang pinagkaiba yan doon sa yung niligtas ka ng Panginoon dahil kay manginginom. No? Tapos sasabihin mo sa pastor mo, pastor, gusto kong abutin yung mga kasama kong manginginom eh. So makikiinom muna ako sa kanila. Palagay mo sino ang mahahatak? Sila o ikaw? No? Ganon ang pakikisama na hinahanap siguro ni Pedro, hindi natin tiyak. O di kaya talagang nahihiya siya. Nanghina na naman si Pedro. Nahiya na naman siyang ipahayag na siya ay apostol ni Kristo. Meron siyang track record na ganito. Naalala nyo, 3 beses niyang dininay ang ating Panginoon before the crucifixion. Siguro meron pa rin siyang ganong kahinaan. Di natin alam. Pero kahinaan po ito. Iwasan po natin. Madaling makahawa ang pagiging alanganin sa ating paninindigan tungkol sa Ebanghelyo, lalo na kung tayo ay tinitignan at sinusundan ng marami katulad ni Pedro. Kapag kayo ay kilalang Kristiyano sa inyong opisina, sa inyong eskwelahan, sa inyong barangay, o di kaya sa inyong pamilya, tinitignan po kayong lahat. Baka kayo lang ang Biblia na nababasa nila. Baka kayo lang ang talagang tanging ehemplo nila ng isang niligtas sa pamamagitan ng grasya ng Diyos.
Kaya kung kayo magko-compromise sa kanilang harapan, ginagawa nyo yung ginawa ni Pedro. Yan po ang pagtutuwid kay Pedro. Nakita natin dito ang tagumpay ng prinsipyo at tapang ni Pablo sa pakikisama na ipinakita ni Pedro. Pangalawa, tingnan naman natin ang paninindigan ni Pablo. No? Verse 14. But, may but na naman. No? So, sinabi niya, the rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy. But pero ako, sabi niya, when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, yun po ang kanyang paninindigan. Yung pinakitang conduct ni Peter at ng mga ibang Hudyo at pati na rin si Barnabas dahil nahawa. Siguro nakita nila ginagawa ni Pedro. So gaya-gaya din sila. Ito ang apostol ni Jesus eh. So nahawa silang lahat. Pero sabi ni Pablo, but their conduct was not in step with the truth of the gospel. Yung pong salitang not in step, no? Ay isang word lang sa Griego, no? Orthopodeo, no? May makikita po tayong familiarity dun sa salita, no? Ortho, no? Yan po ang doktor na pinupuntahan namin ngayon ni Bebet madalas. No? Dahil marami po kaming mga depre-deprensya na invalido na po kami pareho. No? Nagpapalitan lang po kami ng tungkod. No? Ngayon po gamit niya yung tungkod ko. Next week baka akong medala niyan. No? Ortho. Sino ba yung ortho? Yung nagtutuwid ng buto. Orthopedic. In fact, yung word na yun, orthopodeo, ang root word ng orthopedic. Ang ibig sabihin ng podeo, paa. Kaya ang tawag sa doktor daw na nagmamasahe ng paa ay podiatrist. Orthopodeo. Ang ibig sabihin po ng word, paglakad na kailangang ituwid dahil baluktot. Baluktot po ang kanilang paglakad. Hindi po naaayon sa katuwiran ng Ebanghelyo. Hindi naaayon sa katotohanan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng grasya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang. Sa kanilang pagkilos, para nilang ipinapakita na mayroon pang ibang gospel. Sabi ni Pablo, if anyone comes to you, even us, and we preach a different gospel, there's no different gospel, but if we come and preach and claim that there's a different gospel, let him be accursed. Accursed. Mahalagang, matapang na pagtutuwid na may pag-ibig. Alam niyo, kung minsan nakala natin yung mga nagtutuwid, walang pag-ibig sa atin. Actually, kaya nila tayo tinutuwid ay dahil meron silang pagmamahal sa atin. Sa ating pong church, tayo po ay nagdidisiplina. Lalo na ng ating mga pinuno at leader. No? Yan po ay katunayan ng ating pagmamahal sa kanila. Kasi kung hindi natin sila mahal, uubayan na lang natin sila sa kanilang kasalanan. Hindi na po natin sila paalalahanan. Hindi na po natin sila ididisiplina. Ang magulang na nagmamahal sa kanyang anak, namamalo. Tatay ko po, nung bata kami, 3 kaming lalaki, sunod-sunod eh. No? Meron kaming bunsong babae, hindi ko nakitang napalo yun kahit minsan. No? Kasi bunso siya, babae pa. No? 3 po kaming lalaki na lahat, malilikot,
magulo, no? Matigas ang ulo. Kaya po ang tatay ko, kumuha siya ng pamalo, ang tawag po niya pagi. Alam niyo yung buntot ng pagi? Alam niyo yung pagi yung, ano ba tawag doon? Ha? Yan. May buntot siya, di ba? Noon, ang hinuhuli nila yan, tapos kukunin nila yung buntot. Meron po siyang ganung buntot. Yun po ang pamalo niya sa amin. No? Kaya kaming tatlo, sabay-sabay niyang papaluin, kahit na walang kasalanan yung dalawa, dahil yung dalawa ang kasalanan, hindi niyo inawat yung isa. Yung isang kapatid ko, pinakamaraming kasalanan yung bunso naming kapatid na lalaki. Kaming dalawa, wala naman kaming ginagawang masama, kasama kami sa pagpalo. Tas ang palo niya, isang hataw lang. Kaya kailangan, matalino ka. Lalagay ka dun sa pinakamalapit sa kanya. Kasi yung hagupit ng pagi, mas masakit dun sa dulo. Kaya nag-uunahan kami. No? Dahil ako po ang pinakalampa, palagi po akong napupunta dun sa dulo. Nararamdaman ko yung hagupit ng pagi. Ganun po siguro ang naramdaman ni Pedro sa pagtutuwid ni Pablo. Ngunit kailangan pong gawin habang maaga upang mapigilan ang pag-iral ng maling katuruan na maaaring maglayo sa atin sa ebanghelyo ng grasya ng Diyos. Kaya siguro in-exercise ni Pablo, sabi ng iba, bakit hindi niya ginawa yung Matthew 18 na silabunan ni Peter, no? Hindi natin alam, baka namang ginawa niya yon. Pero dahil very public ang sin ni Pedro, siya ay pinagalitan ni Pablo sa harapan ng buong church. Kakahiya po yun. Nasabi ko po sa inyo, wala pong pinakamasakit sa isang pinuno ng iglesia ang madisiplina sa harap ng lahat. Ganyan po ang ginawa ni Pablo sa kanya. Siguro sinunod niya yung Matthew 18. If your brother sins against you, your private sin yun . You go to him, and kung magkaayos na kayo, tapos na. Pero malamang ito, dahil elder si Peter, baka 1 Timothy chapter 5, ang sabi doon, for elders, as for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all so that the rest may stand in fear. Kaya huwag kayong gagawa ng kasalanan na public kung kayo ay isang pinuno, sapagkat ang pinakamapagmahal na maaari namin gawin sa inyo ay paalalahanan kayo in the presence of the whole church. Paalala sa atin ni Pablo sa Galatians 6:1. Sabi niya, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Sinasabi po nitong verse na ito na ang lahat tayo maaring mahulog sa ganyang kasalanan, at sa ating pagtutuwid ng ating minamahal na mga kapatid sa pananampalataya, dapat natin alalahanin yung posibilidad na iyon. At kailangan natin silang ituwid, restore him in a spirit of gentleness. Kaya po sa GCF, ang church discipline po ay restorative discipline. Ibinabalik po natin. Itinutuwid po natin, orthopodeo, yung mga nabaluktot. Lahat po tayo may tendency na lumakad ng baluktot. At kung tayo ay didisiplinahin, tignan natin yon na isang pagmamahal ng church sa atin. Mas matimbang ang kalayaan natin sa ilalim ng kagandahang loob ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo sa kanya, I said to Cephas before them all, if you, though a Jew, live like a Gentile,
Nakikikain ka na nga sa mga hentil. Nakikisama ka na sa kanilang bahay. Pasok-labas ka na sa bahay ng mga hentil. Sabi sa Acts 11, pinagalitan ng church, nung bumalik si Peter, galing sa kanyang mission kay Cornelius, pinagalitan siya ng church. Bakit ka pumasok sa bahay ng isang hentil? Bawal eh. Ang tingin nila sa mga hentil, mga dogs. Ganun po ang mga Hudyo. Kaya naalala niyo si Jonah, yung propetang si Jonah, pinapapunta ng Diyos sa Nineveh para mag-preach ng gospel doon, na mag-repent at manumbalik sa Diyos. Ayaw ni Jonah. Bakit? Ayaw niyang maligtas yung mga hentil. Mga kapatid, winasak na ng Panginoon yung ganong klaseng diwa. Sa kanyang pagdating, kanya tayong pinalaya. If you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? Bakit mo ngayon i-require na yung mga hentil kumain din ng kosher? Huwag kumain ng laman ng isang hayop that chews the cud and divides the hoof. Ano example nun? Baboy. Ba't ang sama ng tingin nyo sa akin? Nagkakababuyan na naman. No? Baboy po, ganon. Kaya bawal silang kumain ng pork. So babalik ba tayo doon? Yung pong sinasabi ni Pablo kay Pedro. Hindi ba't pinalaya na tayo ng Diyos? Hindi ba't nagpakita pa siya ng isang vision sa iyo na pwede ka nang kumain ng lahat? Hindi ba't ikaw mismo ang nagpunta sa Jerusalem Church sa Acts 11 para sabihin sa kanila na ang mga hentil ay naniniwala na sa Panginoong Jesus? At nagpuri ang buong church because God has granted repentance even unto the Gentiles, repentance unto salvation. Acts 11:18. Mga kapatid, sabi ni Pablo sa kanya, babalik ka ba? Tayo pinalaya na. Sabi sa Galatians 5:1, for freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Mas matimbang ang kalayaan natin ngayon sa ilalim ng kagandaang loob ng Panginoon kaysa sa pabigat na dala ng pagsunod sa kautusan na hindi naman kailanman itinaguhid ng Diyos na paraan ng kaligtasan. Ang law binigay ng Diyos upang ipakita sa atin tayo makasalanan. Hindi upang tayo iligtas sa kasalanan, kundi ipakita sa atin na hindi natin kayang tuparin ang batas. Datapwat kailangan nating manampalataya sa isang tagapagligtas na siyang tutupad ng batas, na siyang magbabayad ng ating utang. At ganyan ang ginawa ni Jesus para sa atin. Siya ay nabuhay na walang sala, sinunod lahat ang batas. Siya ay namatay na walang sala, binayaran lahat ang ating pagkakautang. Yan ang ebanghelyo, mga kapatid. Yan ang pinananampalatayanan natin. Pag sinabi natin, we believe, yan po ang ating pinananampalatayanan. Romans 3:20-21, for by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Verse 21, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. Hindi ko na po ipapaliwanag at hiwalay po na sermon ito. Matthew 23:4, sabi ng ating Panginoon sa mga Pariseo, they tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on people's shoulders, but they themselves are not willing to move them with their finger. Sa Colossians chapter 2, verses 20-23, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch
referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Ang ginagawa lang ng kautusan, ipinapakita sa atin na hindi natin kayang sundin. Gumawa na ba kayo ng New Year's resolution ninyo? January 1, New Year's resolution. Hindi na ako kakain ng marami. January 1, 7 p.m., broke my New Year's resolution. Dahil yung mga tira ng Kapaskuhan, nakalatag pa sa lamesa. Gumagawa tayo ng mga man-made rules. Kahit tayo, mga conservative Baptist, no? Kung minsan may mga madaling gumawa ng man-made rules eh. Kayo ba sa GCF, requirement ba ang naka-Amerikana? Si Dogs kasi naka-Amerikana yan, linggo-linggo. Di ba? So requirement ba yun? Si Pastor Larry kasi naka-coat and tie. Alam nyo, hindi po siya requirement. Bakit kayo, Pastor, hindi kayo nagsusuot ng coat and tie? Wala na pong magkasya sa akin. At least yung barong, parang kumot yan, laki, di ba? Nakita nyo na ba ang lapad ng barong ko? Mas malapad po ang barong ko kaysa sa haba. No? Wala po tayong mga ganong dress code. Pero kung minsan, may papasok po sa ating kalagitnaan na bago. No? Nangyari na po namin ito sa Ortigas Community Worship. No? May mga pumasok, no? Kasi hinahina namin ng donut, saka kape, sinishare ng gospel. Pero ang kasuotan po nila ay medyo malaswa. No? So, para po silang mga talipandas. No? So, alam nyo na conscious naman sila. Sabi nila kay Ate Raquel ba? Kay Bebet, pwede po ba itong suot namin dito sa loob? Ang sabi nila, hindi. Mabuti naman bumalik. Pagbalik, maganda na ang kasuotan. No? Pero napakadali pong maging legalistic, di ba? Yung church na yan, bawal ang miniskirt. No? Hindi naman po bawal. Hindi lang po natin ini-encourage. So mga kapatid, mag-ingat po tayo. Madaling pulaan si Pedro sa kanyang kahinaan. Ngunit kung ating aaminin, madalas ganyan din tayo. Bumibigay tayo sa pangangailangan na makisama sa iba sa ngalan ng katahimikan para wala lang away. Pumapayag sa pag-iral ng mga tuntuning gawa lamang ng tao sa ating kalagitnaan sa ngalan ng pakikisama. Madali po eh. Tayo po din eh. Guilty po tayo, di ba? Yung ginawa ni Peter, di ba? Di ba araw-araw natin ginagawa? So pakinggan niyo po ang tapang ng pagtutuwid ni Pablo. Ito po siguro ang sa ating pagtatapos. Ito din po ang pagtatapos ni Pastor Larry sa kanyang sermon. Tinagalog ko lang po dahil maganda ang kanyang pagbabalangkas. 3 bagay na kailangan nating isaisip. Maging tapat tayo sa mga non-negotiable. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone, based on the scriptures alone. Yan po ang non-negotiable natin. Kung anong kanta ang nais kantahin ni Pastor Migs dito, meron po tayong kalayaan. Pero pinipili po natin yung mga awit na tama ang doktrina kasi ang pag-awit po ay parang pagpipreach
ang inaawit ng koro o ng mga singer dito ay parang sermon. So kailangan ayon sa salita ng Diyos at yung gumawa ng awit, maayos ang pamumuhay, maganda ang testimonyo. Kaya may mga ilang awit po tayo na hindi na inaawit dito dahil ang mga nag-promote ng awit na ito ay mga churches na mali ang theology, mali ang doktrina. So hindi po natin sila inaawit dito. Pero yung iba sa kanila maganda eh. Ayon naman sa scripture eh. So okay lang. Pag nakalusot kay P-Mix, tas kinanta dito, kahit nagaling sa Hillsong, sa Bethel, o sa Elevation, mga simbahan na merong pagkakamali sa kanilang doktrina, meron po silang mga awit dito na inaawit natin. Kasi hindi po tayo gumagawa ng mga requirement, no? Na kailangan nakakurbata ka pagka ikaw yung magpapabaptize. Eh di mababasa yung kurbata mo. So tayo po ay practical. But, maging tapat sa mga non-negotiable. Sabi ng Galatians 2:16, pag-aaralan natin to next week, yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Him, in Christ, and not by works of the law. Because by works of the law, no one will be justified. Napakalinaw po mga kapatid. Yan po non-negotiable. Ephesians 2:8-9, for by grace are you saved? You have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Sama na natin dun yung verse 10. Bakit ba tayo sinaved by grace through faith? Bakit? For what reason? For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Yung good works pagkatapos masave. Hindi para masave, kundi dahil tayo'y saved na. Maging flexible sa mga non-essentials. Huwag tayong magdagdag ng mga hadlang sa ating pakikisama sa iba na hindi naman hinihingi kailanman ni Jesus. Maging taimtim sa pag-ibig. Galatians 5:13, for you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Dapat tayo motivated by love, not by law. Dapat tayo ay nag-ooperate by grace, not by works. Kaya mamuhay tayo sa kalayaan ng grasya ng Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong paalala sa amin. Isang pagtutuwid na ginawa ni Pablo kay Pedro. Parehong dakilang apostol. Parehong ginamit ninyo, O Diyos. Ngunit sa pagtutuwid ni Pablo kay Pedro, ipinakita niya ang kahalagahan ng tamang ebanghelyo sa aming buhay. At tamang pagkilos upang hindi kami mapulaan na bumabalik sa salvation by works. Kayo po ang magpalakas sa amin, magpaalala sa amin, upang hindi namin matularan ang pagkilos ayon lamang sa pakikisama. Bigyan niyo kami ng tapang, bigyan niyo kami ng kalakasan. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.